entero, entero, tatrigo ko, puro tinuga. Mamatay man ni. So ako, kulang naman dito. Gusto ko mamatay, kontra sa mamatay ang kadaghanan sa way makaon. Mauna. Sige, mga anak, mga bata, sige, asa mo sa atong balay. Musulog ta. Ipaglaban ta ang atong yutang kabilin. Kapantang kong punag, taplon nagkomando kayo, lantoy komando kapain. Ilay kombo na, kikakaranot malunang lang daw, kamamit ng sipong, kamarangit o gritukan, dapit o gikulan. Ninyo kana mao nang kuan kanang kural nga may babuwer kuan babuwer kutob ra nang kuan kural 28 kana mga bakilid pa batuon daging bato. Tangi puling kuan 28 kuan batuon kay ipasuot ra man mi diha. Oh, morning akong gibugto kay ultimo ang tubig ihikaw sa amo ani puling. Binigay na sa amin tong lupain ito, lupang ni Nono. Pagkatapos na nagkandak ng installation ng NCIP. Pugong! Lang, kamang lang. Lutuanan! Makikita sa mga mukha nila yung itsura ng papunta na kami sa isang promised land, kumbaga kung sa term ko, isang promised land kung saan kami ay mabubuhay, makakapagtayo ng bahay, permanenteng bahay, at makakapagtikad o makakapagsaka. So sinundan lang namin yung kada bahay na binubuhat, isa-isang binubuhat ng mga tao. At saka naman bumalik yung mga security at sinira yung mga bahay. Amo na di kasabot mo ang damong kinabuhi. Mali ninyo na. Kamay mo sa naman. Ano ba mo sa ginawa? So gumapang kami papalayo doon sa bakod ng Montalban Ranch. Sinasabi ko sa sarili ko, ito na pala yung sinasabi ng run for your life.
Basta pagsabi ng gapang, talagang gumapang na ako. And siguro nga, dahil 4 times na yung mga tao na ganun ang experience, ang bilis-bilis silang gumapang. Eh ako medyo first time na experience, talagang nahuli ako. And what was in my mind when I crawl, no? Nung nag-crawl na ako. Sabi ko, this is it. When we said, journey with the Lumas. Ito ang bahay naman ni Dato Santiano Agdahan, yung chairman sa Tinduga. Parang hindi tao ang tingin niya sa amin. Pag lapitan nilang bahay, paputukan nila, tapos susunod naman ang mga tao pag magsira na sa bahay. At ang yung iba naman, sila ang nag-ano ng mga tao, sila ang yung ibig sabihin yung palabas ang iba ng mga security. Medyo nagulat ako nung nakita kong sa malayuan pa lang, marami-rami. Yung may armas, kitang-kita kasi. Agad-agad sinabihan kami, walang usap-usap, layas kayo, sabing ganon. So kitang-kita namin yung armas, iginaganyaw, winawagayway sa amin. In the meantime, paglingon ko sa bandang kaliwa, meron ding may hawak ng, ano ba tawag dun sa baril na maigsi? Nakatutok na ganon dun sa bandang meron bahay din na nailipat. Ako si Dato Patindog, akong ngalan si GC Dakaw. So, nyatong mga panahon na sa 2012, nagplano may mga tribal leader uban sa mga kauban namong mga dato. Nakasabot kami nga musulod ni anang bulana sa Agosto 1. So karon niabot ang panahon sa Pitsa 1. Apan pag abot na mo sa oras sigud sa hapon na, kapin kung kulang alas 4, kalit lang adunay mga tao nga nagbutho o nagdala sa mga armas nila nga gitaguan pa nila. Dayon uban sa mga trabahante, uban sa mga espading o mga bunal nga gipandala sa mga trabahante ni Pulin. So kato, abi na mo unsa tong mga tawhana, di wa lang pud mi. Kalong kay pag taod-taod sa miabot na sa alas 4 gyud ang punto, kalit lang sila nagbahada o nagpatumong sa amoa. Dayon, dito dayon sila namusil sa amoa. Gikan dito sa akong kauban, hanto nagsaka, nagpakuha dito sa kuha dayon, namusil dayon sila, wala na ingon nga, nangutan nga atras-atras. Di sa pusil. Di, kung sa hinungdan, nga, murag kami, wala na may kalihok. Kay, bala naman ang naabot sa amoa. Ayaw hilak. Pakita sa ilang mubarog ta. Pakita nga isog ta. Ayaw pag kay kanang gusto nila makakita sa mga hilak. Kuya, sino ka na ba? So ang maong solidarity mission, adunay mga nagkalain-lain nga makalihukan nga among gilunsa didto. So usa niini ang among pagpakiglambigi o pagpakigiusa sa mga membro sa Tinduga, ilabi na diha sa pag-imbestigar sa itabo sa ilahang katilingban. No nga diin
maski na ilahang kinabuhi mismo ilang pagpuyo no walay klarong seguridad. So klaro kaayo nga mismo ang ilahang kaugalingon nga yutang kabilin no unta ilahang yutang kabilin pero karon nahimo nga ilang balik kuhaon ang ilahang yutang kabilin tungod na nga pakikisog nila. So dili makatarunganon ang mahitabo nga ilahang nasinatin. Were you able to have accreditation from a national office that you will work with the indigenous people? Because we are came from the different organizations and we are the support group of this Tiluga, and our accreditation is from our group also. No, we have a ruling in our office that those who are coming inside any ancestral domain should have accreditation from our national office. The NGO that will work with any of the IPs should have accreditation. That's why I asked. But it's not just coming from anybody. It should be. So, per record, does that mean, ma'am, that organizations, does that mean, ma'am, that there is a restriction to work with Yes. So there is a restriction. Okay, Father, are you sure that you should work with Tiluga? Do they really need your help? Si Father, there is nagdarma ani? Si Bishop, yun ang nagdarma. That is a statement of Bishop siya ang nagsulat. Kung nasa, i-raise nito na yung mga questions kung dapat kami makik-work with Tiluga. Sa among kabahin sa karapatan, for example, ito medyo maitid man to sa nga istoryano kung tanos sila or whatever. Pero the mere fact nga nakabati may nagipamusil sila dito. Ayun, sulti kasi may nanagid mo diha. Kaya bisan pag unsay sila masala sa bisan unsa na pahagi, dili pwede nga pamusilon ba sila or whatever. So mo nang mga namin, aron mag-investigar, makita na kung kanang kahit lang dito kay ang karapatan dugay naman ga-fact-find, dugay naman ga-investigar. Dugay naman may nga nagakinot sa kamatuoran sa mga pagkitabo. So maayo man nga imbestigar man mo maayo, imbestigar ko mi maayo, aron nagaganda makakita sa kahintang kay alam man sa luma, alam man sa ilahan. Mas may Dili sila ga the same office, different ang ilang kuan ba? So nagubot na ginog sa mo gikan pa lang sa ilang sulod. Asa mo pa sa gawas? Sa gubot gani sila sulod. So magadto sila dito sa kuan kay nakakuan mo sila tong incident bitaw sa Montalban Ranch sa Quezon. O magbisita daw sila dito, mag-request lang sila maki-coordinate, aros lang ingnan maki-coordinate sa local police dito sa Quezon. Maka-assist na lang patawag daan dito. Okay. Aduna usay mga hitabo sa ilaha tungod ini nga mga hitabo ang mga kabataan o mga kababayan aduna usay nagkalain-lain nga kasinatian nga ilahang nakuha no ilabi na ang trauma panahon sa mao nga hitabo. Subusa ang pakihiusa naglunsad ani nga solidarity mission aron matabangan usab sila sa pagdokumento no sa mao nga mga violations nga ilahang nasinati. So kung tan-aw nato unya ipadayag sa kauban namo sa panel kung unsa man gyud ang mga ang kinauyukan nga hitabo no sa ilahang katilingban unsa pwedeng tunganay niini. Gawas sa pagdokumento ni ana nagpahigayon usab kami o gitawag nga medical mission ngadto kanila no kay adunay mga nagkalainan usab nga mga sakit nga ilahang nahiguman tungod sa mga trauma. Gawas sa medical mission aduna pwede pahigayon nga debriefing or psychosocial
alang sa mga kabataan o sa mga kababayan. O gawas po sa maong psychosocial, nagpahigayon usab kita usa ka feeding alang sa ilaha. So human sa ilang medical mission kung unsa tong mga resulta sa ilang check up, so ginapakaon po nato sila, no. Walay pili, dili lang limitado sa mga bata kundi usab sa mga dagko. Ang summary sa na-document sa karapatan o kauban ng mga documentation team mauni. Ang frustrated extrajudicial killing atong giihap og appeal kadtong ang Dato Jesse unya mo sa niini kang Dato Andong sa dihang ang iyang balay kaning lumpagon na ni-react siya, of course, nitindog siya, ni singgit, batok sa mga nagguba niini ng mga guns o mga guards. Itiunan siya sa armas, maayo na lang gani kay sawa pa makaglit, naingnan na siya nga mong hapa. So kung wala siya makahapa, naigo siya sa baong nga pagpamusik. Ang kaso sa threat, harassment, and intimidation in the form of indiscriminate firing nga nag-apekto sa kaning tibuok komunidad, 145 families of them. Destruction of properties, 23 ka mga balay ang giguba gyud. Divestment of properties, 5 ka kaso, 5 ka mga pamilya. Naamong mga balay nga pagkahumagguba after sila gi-destroy, ipangdala ang mga gamit dito. Ang uban ng mga kwarta nga gi-cash advance nila sa ilahang mga amo sa trabaho na appeal sa pagdala. O sunod ang violation of collective rights to land. Tungod kay ilahang magyud ning yuta sukad pa kaniadto pero karon gapangitaan og paagi nga mahikaw sa ilaha. Neglect, abandonment, discrimination of NCIP on the plight of the Tinduga indigenous peoples. The mission participants pointed out that since the incident on April 23, 2014, no government official from Quezon town to provincial government have visited the Manubo Pulangihons to extend immediate support, except for the local officials of Barangay Butong. Apart from that, the conveners have pointed out several issues that the National Commission on Indigenous Peoples, the prime government agency tasked to oversee the affairs relating to the indigenous peoples, needed to be addressed. The most glaring, however, is the agency's criminal incompetence in handling the April 23 incident. As revealed in a discussion with Provincial Officer Maria Sherlyn Sario on May 4, 2014, the agency apparently did not fulfill requirements for properly installing the indigenous peoples in the Kagti claim area. Accordingly, the agency failed to conduct a proper survey to establish the boundaries of the area and were not even ready to produce a final list of beneficiaries for the claim. To make things worse, the agency at the time of the crisis was still indecisive as to award the Kagti, as no subsequent order was issued by the new regional director. Secondly, the agency allowed the continued presence of Pablo Lorenzo in the claimed area, despite having an AFLA, or Agro-Forest Farm Lease Agreement, which expired December 31, 2009. Lorenzo's continued presence in the land dispute locked area further complicates the situation Tindugas find itself in. Pablo Lorenzo is a known contract grower for a big pineapple plantation and has been vocal in his intent to lease the arable lands in the claim area after the release of its Kagti. Lastly, the representatives of the task force created by the Commission were evidently performing functions not covered by their official mandate. The memorandum issued by the National Office of the NCIP specifically pointed out
that the task force duty was merely to screen potential beneficiaries and weed out claimants with questionable applications. However, the task force organized specific activities not related to beneficiary screening, including a dubious preliminary installation, which according to the accounts had preconditions, including an arrangement to be settled in a temporary site while allowing the fencing activities of Lorenzo, and any form of contention would spell automatic disqualification of application. In this incident, it goes to show that the NCIP neglected its duty in protecting the collective rights of the indigenous peoples to their ancestral domain. They even discriminated against Tinduga, which they considered as illegitimate claimants for the reason that they refused to sign the agreement to lease back their ancestral domain to Pablo Lorenzo. The NCIP failed in its duty and mandate. So sinadili mo yun ang Tinduga, kay naglimangan yung yutang kabilin para tikaron na gusto man sa mga advice sa NCIP o sa ni Palangga Jose Maria Subiri, mag-impart mo na lang kasi sila may nakikwarta para aton mahatagan po dugluboy sa aton ancestral domain. Nang sila dili gusto kay kamay ra napakay sarap ko kay sila mabayad sa susorbe, so na kay iya sa lumad. So diha ang hinungdan nga nining bag-o sila gipadapten sa NCIP nagiingon nga dili sila lehitimo nga mga klebante nga nigawas daw sa task force nga gihimo sa NCIP sa ilang survey silang genealogy nga sila dili daw mga lumad diha sa area nga ang lehitimo nga mga lumad kadtong magpaabang sa dapko. So kana ang among nakita nga klaro nga sa buhatan ukon sa buhay sa mga ahensya na kanilain mismo gyud sa ako lang paglantaw diha mismo ang mayor sa Quezon ikalungan ni Puling o murag na balihin ang pictus anak NCIP si Puling o mayor si Puling kanang mo na'y klaro gyud tingali kay di man kalihok ang mayor o ang NCIP. So mo na ako ikadugang. Sa nagkana nga isa diha ka na diyo ang pulis pa di patas iya gamot diyo dito sa kwarta. Surrender pulis. Yan na pang pulis na ops, way magpabuto. Ato ni istoryahon. Ang hipi pagid mo di patas iya gamot. Unya ang sakit kayo kay sa diha ka ni abot ang presensya sa PNP, inubara ni Chief Radam, Salvador Radam siguro ang hipi sa Quezon. Oh. So, ang katong gipagamit sa mga guns, kay ang gigamit gid sa security guard, kanang 12 gauge shotgun. Pero ang katong gipangdala sa mga guns ni Mr. Pauling Lorenzo, mga tag-as nga kalibre, upat ka M16, tulo ka garan, usa ka M14, o naadayo yung mga nugbo nga armas. Kadto dayon naanagin sila, gipanlabay nila ang ilang mga armas ng mga tag-as, gipanlabay sa kasamputan atong mga kwan, nagtago dayon sila. Ang nadakpan, mura ilang gihatag to ang duha ka security guard, mo ilang gipadakop. Gusto ko nato no i-insert or atong isulti dinhi nga sa pagbisita or pag-courtesy sa courtesy call sa pakikiusap dito sa munisipyo sa Quezon, wala dito ang mayor, wala ang vice mayor, wala po ang administrador, o wala may kitagaan ng tao nga among mga istorya. Unya niadto dayon mi sa police station sa Quezon, wala dito ang chief sa istasyon, wala po dito ang chief investigator, o wa nila tagaay og mga istorya. The mission calls. Number 1, for the local government units. We call for the local government units to pressure the NCIP to take care of the processing of the ancestral claim of Tinduga and all claimants. Number 2, they provide technical assistance, particularly for the completion of the survey
of the CADTI. Kaya ang isa sa reklamo sa provincial officer sa NCIP, wala kuno'y pundo. Sa punto nga bisan sila dili makabayad o mag-survey sa area. To provide much needed humanitarian assistance such as food and medicines to the indigenous people. Labi na ang tinduga nga nabiktima sa kaning harassment. Conduct a separate investigation regarding the events which transpired on April 23 to prosecute the real perpetrators. Mobilize all the mandatory IP representatives to act on issues affecting the indigenous peoples. Our calls for the National Commission on Indigenous People. First, that they conduct an investigation regarding the intervention of Pablo Lorenzo on the ancestral domain claim. Nakita mong good sa mission team nga si Lorenzo dapat wala na ilabot sa area tungod kay sa 2009 pa ang iyang AFLA ni-expire na. Pero naapagyapon siya diha kapadayon. In fact, siya ang pinakaunang rason sa pagkabahin-bahin sa mga kaning mga luma dinha nga nabahin sa Team A o Team B kaya mo ba niyang ipamalit o niyang ipasunod sa iyahang kagustuhan. Letter B, following substantive investigation, we urge them to issue an official statement on the April 23 incident and the status of the CADTI application. If possible, implement sanction on those proven to be accountable. Sa ato mong pagpag-istorya kang Ma'am Sherlyn Sario, wala niya gi-confirm nga binding o legal o proper kadtong nahitabo sa April 23 nga installation. Dagan siya gi-point nga mga kulang. Pero ang nangadto dito nga mga representative na-claim din sila nga kaning mauna to. Sa laing bahin ang mga lumad nato nga mga igsoon nakabantay nga walay mga papeles nga kining gipang pirmahan. So gusto tang masayod kay basin bakaha o iilad ra ang atong mga igsoong lumad. Our calls for the national government. First, conduct an investigation on the alleged questionable CADTIs in Bukidnon province. Second, investigate the NCIP from the Northern Mindanao Region office down to the provincial level. Lastly, alang sa mga taga-simbahan, church, local and international IP, human rights and peace advocates, ang atong panawagan mao number 1, continued humanitarian aid alang sa atong maigsoong lumad dito. Next, provide legal assistance kay gusto mong yun nato ang katong labi natong dunay mga sad-an natong strafing, discriminate firing na itabo, mataral gyud unya makonbikto. And lastly, continue launching exposure programs. Atong gipanawagan ang mga simbahan, local o international na mga advocates nga moadto sa lugar, makita nila dito ang kahimtang, madunggan nila ang sugilanon sa atong mga igsoong lumad, unya makabuhat silang mga buhat sa advokasya o pagtabang o paghihirusa. Daghang salamat, maayong utos sa tanan. Talagang ilalapit na natin ito sa NCIP, National Office. Katutulungan natin yung may organization din na makatutubo sa national, yung Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, yung CAMP. At meron din kaming mga iba't ibang alliances na nabuo na advocate groups na makatutubo doon sa Metro Manila. Tapos gusto rin sana natin itong case sa UN, United Nations. Dahil yun nga, meron silang may UN Special Rapporteur, tapos may UN Permanent Forum on Indigenous Issues. So, lahat po na ngayon ay pwedeng ilapit yung kaso na ito at hindi lang ito, kundi yung marami pang iba't ibang problema sa lupa ng mga tutubo sa Bukidnon at sa Northern Mindanao. Kabilin! Ipinsahan! Ipinsahan! Panaligtan!
Lolo,